Ang mga videos na aking ibabahagi ay tungkol sa mga solo campers na naranasan ang panganib, kilabot at kahindik-hindik na sitwasyon sa kanilang buhay. Gawa ng mga nilalang na hindi natin makikita. Babala, huwag pong panoorin mag-isa. Isipin mo, nagcamping kang mag-isa sa isang tahimik at secluded na kagubatan at wala kang kaalam-alam na ito pala ang pinaka-haunted na kagubatan sa UK at ito'y pinamumugaran ng sari-saring kababalaghan. Sounds like kids screaming. That's just a train. Is it a bird or is it kids screaming? That's a bird. That's a gunshot. Si Luis at ang partner niyang si Emily ay may YouTube channel na Camper Vibes. Ang kadalasang content nila ay tungkol sa mga travels at mga camping nila, kasama minsan ang mga aso nila. Sa video na ito, si Luis lang mag-isa ang nag-camping. Nagmamaneo sa isang kagubatan na sa unang tingin mo pa lang, parang ramdam mo nang may mahiwagang sikretong tinatago. Pero si Luis ay walang kamalay-malay na magkakamping siya sa mapanganib at puno ng misteryong lugar. Kung i-search nyo sa Google ang lugar na Blackley, marami kang articles na makikita na ang lugar na ito ay hindi biro. Noon daw, ang lugar na ito ay tapunan ng mga katawan ng mga biktima sa isang krimen. At marami pang mga sinaunang istruktura na abandonado na. Rason na ito ay ginawa ng pugad ng mga mistikong nilalang. Pagdating niya sa lugar, agad niyang sinet up ang tent at ang duyan niya para sa gabi. Takip silim na habang kumakain, nakarinig siya ng mga kakaibang tunog at minsan ramdam niya na para siyang minamanmanan na kung anong nilalang. Panoorin nyo. Oh, bollocks, that's a meatball. You only get a few in there. I don't know if you can see, a Cadbury's Pot of Joy. Yogurt, basically, chocolate yogurt. There is a lot of noises in these woods. Where's my spoon? It's getting cold. Oh. Get that fire going, I think. Now the rain, I think the rain stopped. Or it stopped enough for a fire anyway. Sounds like kids screaming. That's just a train. Is it a bird or is it kids screaming? That's a bird. That's a gunshot. I don't know if you'll be able to hear a lot of this, it's pretty distant, but it sounds like kids screaming. Kung akong nasa kalagayan ni Luis, hindi na ako magdadalawang isip na umalis sa lugar. Pero si Luis ay pinili pa rin manatili sa lugar kahit naramdaman na niya ang panganib sa paligid. Bago tayo magpatuloy mga boss, ini-invite ko kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel, Gubat ng Kilabot, kapag mahilig ka sa mga ganitong content. Maraming salamat po. At sa puntong ito na kanyang pagkakamping, may narinig siyang kakaibang tunog. Agad siyang naging alerto at agad niyang pinuntahan ang lugar kung saan galing ang kakaibang tunog na ito. Sit here and enjoy a fire for a little while and then you head to bed. The hammock's really comfy, thank God, so I should sleep well. Where's my big bean? What? This is definitely odd.
I've got no idea if you guys heard that or not, but honestly, I don't like it. I'm going to be honest. It's not deer. Like, I know what deer sound like. I've spent so much time with deer. Nang humiga na siya sa kanyang higaan, dito na nagsilabasan ang mas nakakatakot na tunog. Hindi nga siguro siya nakatulog ng maayos sa nakakabingi at nakakakilabot na mga tunog. Was that? I don't want to turn the light on because I'm pretty convinced there's been a person or persons. But I've never wanted the morning to come as much as I do right now. Malapit na mag alas 4 ng madaling araw. Lakas loob niyang inilawan na paligid. Kasi nakarinig na naman siya ng mga yapak ng tao o anumang nilalang. Panoorin niyo. What the fuck is going on? That's just the owls. I didn't want to turn the light on earlier because I swear to God that was footsteps. That's just the owls though. This is definitely the scariest night I've ever had in a tent. I'm sure I can still hear footsteps. And trains. Nang nagliwanag na, agad siyang bumalik sa kanyang sasakyan. Doon, mayroong wifi at agad siyang nag-search sa internet kung ano talaga ang meron sa lugar. At doon lamang niyang nalaman na nakakatakot palang lugar na ito. Na-feature pa nga raw ito sa isang TV show na Ghost Hunters. Ang masasabi ko lang kay Luis, umuwi na sana siya o pumunta sa safe na lugar. Pag alam mong hindi na maganda ang manatili, umalis ka na. Hindi niya sana isinugal ang sarili para lang sa kanyang content o para mag-camping. Ang huli kong masasabi, sana nag-research muna siya bago mag-camping sa lugar. Wala kasi siyang kaalam-alam tungkol dito. Kung bibigyan kita ng isang maleta, payag ka bang mag-camping dito? Walang tent, walang gears, at walang mga bagay pang camping. Mag-comment sa baba para pag-usapan natin yan. Isipin mo, ikaw lang mag-isa sa isang abandonadong bahay na ipinatayo pa noong 17th century at biglang may nagparamdam na kung anong nilalang. One of them water filter straws, and it comes with 2 little bags as well, so you can attach the straw to that. But I've not got to you. Maybe this is the guests. Bago tayo magpatuloy mga boss, ini-invite ko kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel, Gubat ng Kilabot,
kapag mahilig ka sa mga ganitong content. Maraming salamat po. Si Happy Hippie While Living ay isang YouTuber na member ng LGBT community at ang madalas na content niya ay ang pagsusolo camping niya sa mga kagubatan. Around this area somewhere. It'll be the third time I've stayed in a bovie. I've never had any guests, so third time's a charm. Sa kanyang paglalakad papuntang abandonadong bahay o tinatawag na bovie, nasaksihan niya ang ganda ng kalikasan. Pero sa kanyang angking kagandahan, nakatago ang malaimpyernong kasaysayan ng lugar. Distance. Let me zoom in. It's got the nice Scottish flag on it. Well, I have made it to my home for the night and it looks beautiful. Let's go see if anyone's in. Pagkarating niya sa lugar, tahimik ang paligid. Palatandaan lang na merong di magandang magaganap sa lugar at para bang may tinatagong misteryo ang katahimikan na ito. Habang hinahanda niya ang kanyang mga gamit, may namataan siyang isang sasakyan na para bang magkakamping rin sa lugar. Pero hinayaan niya lang ito. Pagpatak ng dilim, niluto niya ang baon niyang pagkain at bumagsak rin ang temperatura sa mga oras na yon. At ramdam rin niya na para bang may kung anong enerhiya ang nakapaligid sa loob ng maliit na bahay na ito. Ang feeling na parang mabigat na hindi mo maipaliwanag. And there we have dinner fit for a little hippie. Simple and delicious. Time to get. Habang nagpapainit siya sa apoy na kanyang ginawa, nakaramdam siya na parang hindi siya nag-iisa sa loob ng bahay. Pusa lang ba? Daga? O isang mistikong nilalang? Panoorin niyo. Now I just get my music on, enjoy this beautiful fire, and get back outside tomorrow in my hammock. I got one of them water filter straws, and it comes with 2 little bags as well, so you can attach the straw to that. But I've not got to use. Maybe this is the guests. There was no one there. I don't know if that's just the people with me or something. I don't know if that's something they do, but I don't think it would be that family. It was just a dad and his daughter and son. Oh well, we'll see. It was just not. Akala siguro niya ang mga pamilya na iyon kaninang maaga pa ang bibisita sa kanya. Kaya tinignan niya kung merong tao sa labas. It was just knocking on the door again, and then I went out, but there was no one there, so I don't know what's going on, but I've not heard of any haunted bobbies or anything. I've never had weird shit. Just wanted a nice little bobby night. If you've watched all my videos before, you know I don't do shit like this. Lakas loob niyang binuksan ang pinto at tignan ko may bisita siya. Pero nang buksan niya, bumulagta sa kanya ang kadiliman at katahimikan lamang. Yeah. Kumatok ulit na para bang sinasadya talaga. Kagaya ng isang prank. Pero parang imposible naman kung gawa ito ng isang tao. Maghahating gabi na siguro ng mga oras na yun. And they're walking around in the other room, and then I go in there, and it just stops. Maybe I just put my music on really loud and forget about it. Yeah, cameraman never dies, right? So it's been about an hour and a half since I last made a video, and I've just been doing what I said. I've had my music on loud, I've listened to Blink, some drum and bass, some reggae, and I'm doing what I came here to do, and that's have a good night. So I'm going to enjoy my time by this fire, and have an amazing day tomorrow, back out in nature where I belong. So peace and love, good night. Kapag nakaranas ka ng ganito, ang pinakamabuti mong gawin ay maging kalmado. Ihanda ang iyong gamit pang depensa sa sarili.
kung masama ang tao ito, tumawag sa otoridad o di kaya ang pamilya o sino man ay iyong kakilala. Ang mahalaga ay ang kaligtasan mo. Sa palagay niyo mga boss, ano kayang nilalang ang kumatok ng gabing yun? I-comment sa baba at pag-usapan natin yan.